Isang makapangyarihang negosyante mula sa gitnang silangan ang kumuha ng isang babae upang alagaan ang kanyang anak na may autism. Ngunit ang mga kuhang video mula sa mga nakatagong kamera ay nagbunyag ng higit pa sa kanyang inaasahan. Siya ay isa sa pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa Dubai. Isang self-made billionaire na kilala sa pangingibabaw sa industriya ng langis, sa pagpapatayo ng mga nagniningning na gusali at sa hindi kailanman pag-atras sa anumang laban. Ang kapangyarihan ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit walang bahagi ng kanyang nakaraan ang naghanda sa kanya para sa pagiging ama, lalo na nang dumating ang trahedya. Ang kaisa-isa niyang anak na si Samira ay na-diagnose ng malubhang autism ilang buwan lamang matapos ang biglaang pagkamatay ng kanyang ina. Ang dating masayahing bata na nagbibigay buhay sa kanilang tahanan ay tuluyang natahimik. Sinubukan niya ang lahat ng uri ng therapist, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagtagumpay. Hanggang sa dumating siya, isang tahimik na babae na walang formal na edukasyon, walang tanyag na titulo. Ang tanging dala niya ay isang taus-pusong rekomendasyon mula sa isang payak na klinika sa baryo at isang lumatkupas na litrato ng isang bata na nakatago sa kanyang pitaka. Dahil wala nang ibang mapagpipilian, ibinigay niya ang trabaho sa babae. May kakaiba sa kanya mula pa sa simula. Hindi nagtagal, nagsimulang nangungumiti si Samira. Pagkatapos, mahina siyang humuni. At sa huli, nagsimula siyang magsalita. Mga salitang hindi itinuro ng kahit sino. Nagduda, ngunit sabik sa mga kasagutan. Nagpakabit ang negosyante ng mga nakatagong kamera sa bawat sulok ng kanyang malawak na mansyon. Nais niya ang katotohanan at ang kanyang nakita ay hindi lamang nagpabago sa kanyang pag-unawa sa kanyang anak. Tuluyan itong gumupo sa kanya. Binuo ni Omar Al-Kibir ang kanyang kaharian mula sa wala. Mula sa isang maliit na apartment sa Sharjah, umangat siya upang magmay-ari ng isang pandaigdigang kadena ng mga marangyang resort mula Abu Dhabi hanggang sa baybayin ng Italia. Iginagalang siya ng marami. Tumutugon ang merkado sa bawat galaw niya. Ngunit sa loob ng kanyang napakalaking mansyon sa Dubai, nayari sa marmol at nababalot ng katahimikan, may isang bagay na hindi niya makontrol. Ang tahimik na mundo ng kanyang anak. 7 taong gulang pa lamang si Samira nang mamatay ang kanyang ina sa isang malagim na aksidente sa Emirates Highway. Mula noon, nagdilim ang kanyang mundo. Tumigil siyang magsalita, tumigil siyang tumawa, at hindi na tumingin ng direkta sa mga mata ng iba. Para bang nawala ang liwanag sa kanyang kalooban. Uupo siyang mag-isa sa kanyang silid ng oras-oras. Marahang umuugoy, mahinang humuhuni, at natatakot sa malalakas na tunog na parabang mga pagsabog. Autism, sabi ng mga doktor, trauma-induced regression. Tukoy naman ng mga therapist. Si Omar, na sanay lutasin ang mga problemang nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar sa loob lamang ng ilang minuto, ay hindi ito kayang ayusin. Sinubukan niya ang lahat. Kumuha ng mga kilalang eksperto mula sa Switzerland, dinala ang pinakamahusay na therapist mula sa Boston, at ginawa pa niyang isang therapy wing, ang isang bahagi ng kanyang mansyon na may mga ilaw na nakapagpapatahimik, dumadaloy na tubig at mga kagamitang pandama. Wala ring naging epekto. Ang pagdating ni Teresa ay naiiba. Hindi siya ipinadala ng isang ahensya. Maikli lamang ang kanyang resume. Walang formal na pagsasanay, walang mga diploma, isang mabait na mukha lamang sa litrato ng pasaporte at isang simpleng rekomendasyon mula sa isang liblib na klinika sa Ghana. Ayon doon, tumulong siya sa mga batang may espesyal na pangangailangan sa mga rural na lugar at pinalaki ang 6 na anak ng kanyang kapatid na babae matapos itong pumanaw. Iyon lang ang kanyang karanasan. Sa una, ayaw siyang tanggapin ni Omar. Ang kanyang kapatid na si Farah ang nakahanap kay Teresa sa isang online na anunsyo at nakiusap kay Omar na bigyan ito ng 1 linggo. Hindi para ayusin si Samira,
pakiusap ni Farah, kundi para lang makasama siya. Walang therapy, walang inaasahan. Pumayag si Omar, hindi dahil naniniwala siya, kundi dahil napagod na siyang makipagtalo. Pagpasok ni Teresa sa tahanan ng Alkibir, suot niya ang isang simpleng berdeng belo at may dalang telang bag na puno ng mga laruang gawa sa kamay. Banayad ang kanyang tinig. Magalang siyang yumuko at nagsabi, "Hindi po ako gumagawa ng himala, Ginoo. Nakikinig lamang po ako." Tumimo ang mga salitang yon sa isipan ni Omar. Sa unang araw, walang tugon si Samira. Ganoon din sa sumunod. Hindi siya pinilit ni Teresa. Nanatili lamang siyang malapit, marahang humuhuni ng mga oyayi at gumugulong ng maliliit na bolang may butil sa ibabaw ng karpet papunta kay Samira. Hindi ito tumugon. Gayunman, nagpatuloy si Teresa, matiyaga at laging naroroon. Sa ika-4 na araw, napansin ni Omar ang kakaiba. Matagal na niyang ipinakabit ang mga nakatagong kamera sa mansyon, mga maliliit at makinis na device sa mga chandelier at pintuan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil gusto niya ang kontrol. Gusto niyang malaman ang bawat detalye sa kanyang paligid. Noong linggong iyon, may humikayat sa kanyang buksan ang live feed sa kanyang telepono. At doon niya nakita, inilatag ni Teresa ang isang malambot na kumot sa sahig. Nakaupo si Samira sa gilid, nakatitig sa sariling tuhod. Sa kanyang harap, inilagay ni Teresa ang isang salamin. Walang kakaiba roon, ngunit bigla siyang bumulong ng banayad. "Magandang bata, tingnan mo ang mukhang ito." Napakatapang. Hindi tumugon si Samira, ngunit hindi rin siya umatras. Patuloy sa pagbulong si Teresa. Hindi siya nagbibigay ng utos o instruksyon. Ginagaya lamang niya ang mga galaw ng bata. Umuugoy siya kapag ito'y umuugoy. Humuhuni siya kapag ito'y humuhuni. Hindi sinusubukan ni Teresa na hilahin palabas ang bata mula sa kanyang mundo. Pumapasok siya rito. Tahimik na nanood si Omar. Gabing iyon, hindi siya nakatulog. Nanatiling bukas ang live feed sa kanyang telepono. Nakahimlay sa kanyang tabi habang siya'y nasa ilalim ng malambot na kumot na yari sa Egyptian cotton. May kung ano sa kilos ni Teresa, ang pasensya, ang pagkamaalalahanin na nagpapaalala sa kanya ng kanyang yumaong asawa. Kinabukasan, may isa pa siyang napansin. Dinala ni Teresa ang isang maliit na mangkok na yari sa luwad na may tubig. Maingat niyang ginabayan ang kamay ni Samira upang ilubog dito. Hindi ito umatras. Nagsimulang magpatunog si Teresa ng banayad na ritmo sa gilid ng mangkok at bumulong ng marahan. Mga patak ng ulan, Samira. Ang ulan ay nakikipag-usap sa mga bulaklak. At sa pinakamaikling sandali, isang pintig ng puso na napakabilis upang masukat, ngumiti si Samira. Halos mabitawan ni Omar ang kanyang telepono. Paulit-ulit niyang pinanood ang kuha. Ngumiti siya. May nabasag sa loob niya noon. Ang matigas na kontrol na kanyang pinanghahawakan sa loob ng maraming taon ay nagsimulang lumuwag. Ang mga sumunod na araw ay dumaloy sa isang kakaibang tahimik na agos sa loob ng mansyon ng Alkibir. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang katahimikan ay hindi na parang bigat na dumidiin. Para na itong isang paghihintay. Tumigil si Omar sa labis na pagtutok sa merkado. Binawasan niya ang mga tawag mula sa mga kasosyo sa Riyadh at Berlin. Sa halip, pinapanood niya ang silid ni Samira sa pamamagitan ng mga nakatagong kamera na para bang isang lalaking nakatayo sa gilid ng isang himala. Ang presensya ni Teresa ay naging isang tahimik at matatag na puwersa sa bahay. Gumagalaw siya ng magaan. Halos walang tunog ang kanyang mga yapak. Walang pabango, walang kalansing ng sapatos, walang saysay na usapan. Ngunit saan man siya magpunta, nagbabago ang hangin. Mas banayad, mas payapa. Hindi kailanman humingi si Teresa kay Omar ng kahit ano. Hindi rin nagbigay ng opinyon o payo. Ang buong atensyon niya ay nakatuon lamang kay Samira. Matiyaga, naroroon, at hindi natitinag.
At unti-unti, nagsimulang bumalik si Samira sa mundo. Hindi sa malalaking tagumpay, kundi sa maliliit na kilos na halos hindi mapansin. Isang hapon, ipinagulong ni Teresa ang isang maliit na tambol papunta sa kanya. Tinapik ito ni Samira ng isang beses. Isang araw naman, itinuro ni Teresa ang isang bulaklak sa labas ng bintana at bumulong, "Lila." Hindi tumugon si Samira, ngunit kinabukasan, nakasuot siya ng lasong kulay lila sa kanyang buhok. Hindi iyon mahika, isa iyong presensya. At nakita na yon ni Omar ngayon. Ika-6 na bahagi. Ngunit hindi lahat ay sumang-ayon. Gabi bago ang taunang business gala ni Omar, isang marangyang pagtitipon ng mga higante ng langis, mga maharlika at mga diplomat, dumating ng maaga si Farah upang tumulong mag-organisa. May hawak siyang clipboard habang naglalakad sa gallery hall at napahinto nang makita si Teresa na marahang ginagabayan si Samira papunta sa balkonahe. Hindi siya tumingin kay Omar, ngunit nagtanong, "Ganito na ba kalaki ang tiwala mo sa kanya?" Hindi siya banta. Malamig na sagot ni Omar, "Hindi mo yan masisiguro. May mga bulong-bulungan." Tugon ni Farah. "Anong klaseng bulong-bulungan?" Tanong niya. "Minsan siyang nagtrabaho para sa isang pamilya sa Ghana na ang anak ay nawala. Walang kasong isinampa, ngunit hindi na muling natagpuan ng bata. Si Teresa ang tagapag-alaga noon." Nanikip ang balikat ni Omar. Mabilis na bumaling ang kanyang paningin sa live feed ng telepono, kung saan magkasamang nakaupo sina Teresa at Samira, marahang humuhuni. Kinamuhian niya ang tsismis, ang lason nito. Ngunit hindi lang ito tungkol sa isang empleyado, ito ay tungkol sa kanyang anak. Gayunman, wala siyang sinabi. Tumango lamang siya ng bahagya. Gabi ring iyon. Habang kumikislap ang mga chandelier at napupuno ng mararangyang panauhin ang kanyang tahanan, nanatili si Teresa sa itaas kasama si Samira. Paulit-ulit na napatingin si Omar sa kisame. Iniisip kung ano ang nagaganap sa itaas. Maaga niyang iniwan ang hapag at bumalik sa kanyang silid-aklatan, kung saan kumikislap ang mga monitor sa dilim. Sa screen, magkasamang nagdo-drawing sina Teresa at Samira sa isang whiteboard, mga hugis, mga mukha. Nanginginig ang maliliit na daliri ni Samira sa hawak na marker, ngunit hindi siya tumutol nang marahang ilagay ni Teresa ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Samira upang gabayan ang mga guhit. Hindi siya umatras at saka naganap ang isang bagay na hindi maipaliwanag. Huminto si Samira, tumalikod kay Teresa at gumalaw ang kanyang mga labi. "Ma!" Huminto ang puso ni Omar. Lumapit siya. Idiniin ang mga daliri sa salamin ng monitor. Tinawag ng kanyang anak si Teresa na "Ma." Hindi nagulat si Teresa. Ngumiti lamang siya at bumulong, "Narito ako, munting bulaklak." Namasa ang mga mata ni Omar. Halos 2 taon na mula nang huli niyang marinig na bumigkas ng salita ang kanyang anak. Tumayo siya. Kumakabog ang pulso. Isang bahagi niya ang gustong umakyat upang masaksihan ito sa sariling mga mata. Ngunit nanatili siya. Nauunawaan niya ngayon, anuman ang nangyayari, kailangan itong magpatuloy nang wala siya. Ngunit kinabukasan, guguho ang marupok na katahimikan. Habang naghahanda si Omar para sa isang pulong, pumasok ang isa sa kanyang mga tauhan sa seguridad, tila nag-aatubili. "Ginoo, nire-review po namin ang mga kuha mula noong nakaraang linggo, gaya ng utos ninyo at..." "At ano?" tanong ni Omar. "May bagay po kayong dapat makita." Ipinakita nila ang isang video clip mula 5 gabi na ang nakalipas. 3:00 ng umaga, sa pasilyo sa labas ng silid ni Samira. Sa malamlam na liwanag ng kamera, lumitaw si Teresa nakayapak. May bitbit na tila isang tela. Tahimik siyang lumakad papunta sa hardin. Ilang minuto ang lumipas, bumalik siya at tumitig ng diretsyo sa nakatagong kamera. Hindi yun aksidente, isang mahaba at malamig na tingin. Pagkatapos, itinaas niya ang tela
At sa isang iglap, tila kulay pula ito. Napabuntong hininga si Omar. Dugo ba yon? Hindi po kami sigurado, Ginoo. Sabi ng gwardya, maaring pintura o kung ano paman. Pero naisip naming dapat niyo itong makita. Pinauwi ni Omar ang lalaki. Ngunit hindi siya makaupo. Umaalon ang kanyang pulso na parang bagyo. Bakit nasa labas si Teresa sa kalagitnaan ng gabi? Bakit siya tumitig ng ganoon kadiretso sa nakatagong kamera? At ano ang pulang telang hawak niya? Ang pagdududa ay pumasok na sa tahanan ni Omar at hindi ito aalis ng tahimik. Gabing iyon, hindi dumating ang tulog. Paikot-ikot ang mga iniisip ni Omar, parang isang karusel na nawala ng kontrol. Naalala niya ang pagkalinga ni Teresa, ang lambing ng kanyang tinig, at kung paanong, sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, ay muling nagsalita si Samira at tinawag siyang Ma. Ngunit bumalik din sa kanyang isip ang nakakatakot na kuha. Si Teresa, nakayapak sa hardin, may hawak na pulang tela at tumitig ng diretso sa kamera. May mali. Mag-isa siyang nakaupo sa kanyang silid-aklatan, madilim maliban sa malambot na liwanag mula sa maraming screen. Para itong control panel ng isang spaceship. Sa isang monitor, makikita ang live feed ng silid ni Samira na nililiwanagan ng isang asul na night lamp. Ang iba naman ay paulit-ulit na ipinapalabas ang mga security clip na minarkahan ng mga tauhan. Bawat isa'y nagpapakita kay Teresa na gumagala sa bahay sa kakaibang oras. Humihinto sa mga pasilyo, lumalabas sa hardin, pagsapit ng hating gabi, at minsan pa'y diretsong tumitingin sa kamera. Nagpapadala ba siya ng mensahe? O si Omar na mismo ang nababaliw? Pagsapit ng 7 ng umaga, nagdesisyon siya. Dalhin siya sa akin. Utos niya sa kanyang tauhan. Nais ko siyang kausapin ng mag-isa. Pumasok si Teresa sa silid. Nakatiklop ang mga kamay sa harapan. Nang umagang yon, suot niya ang isang kremang belo na kaayon ng maluwang niyang damit. Mapayapa ang kanyang mukha, ngunit may lalim doon. Isang bagay na hindi mabasa. Hinahanap niyo raw po ako? Ginoo, mahina niyang sabi. Hindi tumayo si Omar mula sa kanyang upuan. Hindi niya ito inalok na umupo. Pinag-aralan ko ang mga kuha ng surveillance. Wika niya. Alam ko po. Marahan niyang sagot. Nagulat si Omar sa kanyang kapanatagan. Pinikit niya ang mga mata. Ibig mong sabihin, alam mong kinukuhanan ka ng kamera mula sa simula? Tumango siya. Siyempre po. Kung gayon, bakit ka tumitingin ng tuwiran sa mga kamera? Ano ang itinatago mo? Hindi umiwas si Teresa. Marahil, wala po akong itinatago. Tugon niya. Marahil, nais ko lamang na makita ninyo. Makita ang ano? Na wala po akong lihim. Tumayo na ngayon si Omar, mas matalim ang tinig. Kung gayon, sabihin mo sa akin, ano ang ginagawa mo sa hardin? 3:00 ng umaga, hawak ang telang tila may dugo. Huminga si Teresa, parang kalahating tawa, kalahating buntong hininga. Marahan niyang kinuha mula sa kanyang bag ang telang tinutukoy at inilapag ito sa mesa. Isa iyong maliit na scarf pambata. Pula nga, ngunit may bordang dilaw na mga mirasol. Ang mga gilid ay kupas at punit. Natagpuan ko ito sa tabi ng fountain sa hardin. Sabi niya, malamang itinapon ni Samira mula sa bintana. Kinabukasan, umiiyak siya, ngunit wala siyang salita upang ipaliwanag kung ano ang nawala. Kaya't kinuha ko ito bago pa sumikat ang araw. Tumingin siya kay Omar, matatag ang mga mata. At oo, tumingin ako sa kamera, umaasa akong nanonood kayo. Gusto kong makita ninyo kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pag-aalaga. Nakatitig si Omar sa scarf. Dumagan ang bigat ng pagkakasala sa kanyang dibdib. Ngunit hindi pa siya tapos. Nagtrabaho ka para sa isang pamilya sa Ghana. Anya, mababa ang tinig. Isa sa kanilang mga anak ay nawala. Lumabas ang pangalan mo sa investigasyon. Sandaling humigpit ang labi ni Teresa. Opo, sagot niya. Si Ama, 6 na taong gulang, may epilepsy siya. Isang gabi,
Nagkaroon siya ng seizure at nakalabas papunta sa gubat. Ako ang nakahanap sa kanya. 2 araw ang lumipas. Patay na siya. Walang pait sa kanyang tinig. Tanging katotohanan lamang. Ngunit ang bahaging iyon, dagdag niya, wala nang nakakaalala. Naninikip ang lalamunan ni Omar. Bakit hindi mo ito sinabi agad sa akin? Ibibigay niyo po ba sa akin ang trabaho kung sinabi ko yon? Tumama sa kanya ang tanong na parang suntok. Naging mabigat ang katahimikan. Hindi ako gumagawa ng himala. Marahang sabi ni Teresa, inuulit ang kanyang mga salita noong una silang nagkita. Ako'y isang taong nakikinig lamang. Minsan, iyon lang ang kailangan ng isang bata. Hindi mas marami pang therapy, hindi mas marami pang katahimikan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, lubos na nadisarmahan si Omar. Bumagsak siya pabalik sa upuan, pasa ng bigat ng pagdududa. Hindi ko na alam kung ano ang dapat paniwalaan. Tapat niyang sabi. Tumango si Teresa ng tahimik. Kung gayon, paniwalaan ninyo ang inyong anak. Siya ang nagbabago. At para bang nais patunayan ng universo ang kanyang sinabi, biglang lumitaw si Samira sa pintuan. Hindi siya umiyak, hindi siya nagatubili. Nakayapak, mahinahon siyang lumakad papasok at inilagay ang maliit niyang kamay sa kamay ni Teresa. Nakatitig si Omar, nagulat. Hindi kailanman nagkusang lumapit ang kanyang anak sa kahit kanino. Hindi kailanman pumasok sa silid nang walang takot. Ngunit ngayon, payapa siya, naroroon. Ngumiti si Teresa at tumingin kay Samira. Handa ka na ba para sa hardin? Munting bulaklak? Tumango si Samira, isang beses lang, at sabay silang lumabas ng silid. Nanatiling nakaupo si Omar, nakapako, kumakabog ang puso. Hindi dahil sa takot ngayong pagkakataon, kundi sa isang mas nakakatakot na bagay, pag-asa. Ngunit susubukin ang marupok na pag-asang yon, sapagkat may isa pang nanonood ng mga kuha mula sa kamera. At hindi tulad ni Omar, hindi sila nakakaramdam ng pagpapatawad. Kinagabihan, habang lumulubog ang gintong araw sa likod ng abot-tanaw na disyerto, nakatayo si Omar sa balkonahe ng kanyang pribadong silid, humihigop ng Arabic coffee. Sinusubukan niyang alisin ang kaba na nanatili mula nang umalis si Teresa sa kanyang opisina. Tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero mula sa Ghana. Nag-atubili siya, ngunit sinagot din. Mr. Alkibir, wika ng isang tinig ng lalaki, banayad ang accent, maingat at magalang ngunit matatag. Sino ito? Tanong ni Omar. Ako si Dr. Kwame Bado, tugon ng tinig. Ako ang direktor noon ng klinikang pinagtatrabahuhan ni Teresa. Naiintindihan kong nasa inyo siya ngayon. Nanigas si Omar, bumilis ang tibok ng puso. Sinuri ko na ang kanyang nakaraan. Alam ko, sabi ng doktor, payapa ngunit may diin. Iyon ang dahilan kung bakit ako tumatawag. Nagbabadya ng bigat ang katahimikan sa pagitan nila. May dapat kang maintindihan tungkol kay Teresa, mahinahong wika ni Kwame. Hindi siya ang iniisip mo, hindi sa mapanganib na paraan, hindi ganoon. Pero may dala siyang bagay na hindi madaling harapin ng karamihan. Dalamhati. Totoo at malalim na dalamhati. Nanahimik si Omar, mahigpit ang hawak sa telepono. Nawalan siya ng sariling anak, patuloy ni Kwame. Isang babae, maraming taon na ang nakalipas at nang mamatay si ama, ang pasyente ko, habang nasa pag-aalaga ni Teresa, may nabasag sa kanya. Hindi dahil kasalanan niya, kundi dahil nakita niya ang kanyang sariling anak sa batang yon. Naramdaman ni Omar ang bigat ng mga salita, parang mga batong nakapatong sa kanyang dibdib. Lumingon siya mula sa tanawin ng balkonahe. Ngayon ay nakatitig sa disyerto, ngunit hindi talaga ito nakikita. Bakit wala ito sa kanyang file? Tanong niya. Dahil hindi siya kailanman nagsalita tungkol dito. Tugon ni Kwame. Kahit sa amin. Pagkatapos mamatay ni ama, naglaho siya ng ilang buwan. Nang bumalik siya, may nagbago. Mas tahimik siya, ngunit sa mga bata,
Lalo na sa mga hirap magsalita, tila may kaloob siya. Para siyang nakakarinig ng hindi naririnig ng iba. Naninikip ang dibdib ni Omar. Kung gayon, bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon? Bumaba ang tinig ni Kwame. Dahil may tumawag mula sa iyong staff, nagtatanong, naghuhukay ng mga detalye. Naisip kong nararapat mong malaman ang buong katotohanan bago pa ito baluktutin. Dahan-dahang ibinaba ni Omar ang telepono. Naglalaro sa kanyang isip ang mga tanong. May tao sa kanyang sariling tahanan na gustong siraan si Teresa. Kinagabihan, ipinatawag niya ang kanyang pinuno ng seguridad. Si Idris, isang tapat na tao na may tuwid na tindig at matalas na instinct. Ngunit natutunan na ni Omar na kahit ang katapatan ay dapat bantayan. Ikaw ba ang tumawag sa Gana? Diretsong tanong niya. Nagkibit balikat si Idris, halatang nagulat. Hindi po, Ginoo. Tanging ang mga pampublikong talaan lamang ang sinuri ko. Pinagmasdan ni Omar ang mukha nito. Walang bakas ng kasinungalingan, ngunit kumislot pa rin ang kaba sa kanyang loob. Kung hindi si Idris, sino? Gabing iyon, habang tahimik ang buong mansyon, bumalik si Omar sa silid ng kontrol sa likod ng kanyang opisina. Nagniningning ang archive ng kamera sa mga screen. Maingat niyang sinuri ang mga kuha ng huling 3 araw, frame by frame. Nilaktawan niya ang mga oras ng walang laman na pasilyo at tahimik na silid hanggang makita niya si Farah, ang kanyang kapatid. 2 gabi na ang nakalipas, mag-isa itong nasa opisina, nakaupo sa kanyang mesa, binuksan ang computer at pinasok ang archive ng kamera. Naghukay siya. Nakatitig si Omar sa screen, lumalamig ang kanyang dibdib. Pagsapit ng umaga, nadatnan niya si Farah na nag-aayos ng mga bulaklak sa main hall. Suot ang kanyang karaniwang ngiti. Wari walang nangyari. Magandang umaga, kapatid. Sinaliksik mo ang mga archive ng kamera. Diretsyong sabi ni Omar. Kumibot ang kanyang nangiti. Nag-aalala lang ako. Pinapasok mo ang isang estranghero sa bahay mo, malapit kay Samira. Kailangan kong makasiguro. Tumawag ka sa Gana. Kinailangan. Depensibong tugon ni Farah. Napaka-perpekto niya. Walang taong ganoon ka-perpekto. At ngayon, iniisip mong tama ka? Tanong ni Omar, tumataas ang tinig. Nagtatago siya ng sakit, wika ni Farah. At ang ganitong klase ng dalamhati, mapanganib yon. Hindi. Mariing tugon ni Omar. Hindi mo ginawa ito para protektahan si Samira. Ginawa mo ito dahil hindi mo matanggap na mawalan ka ng kontrol. Tumigas ang mga mata ni Farah. Ako ang banta. Siya ang tinawag ng iyong anak na ma. Pinapalitan niya ang iyong asawa sa puso ni Samira. Parang suntok ang mga salita. Umatras si Omar. Sugatan. Tinutulungan niyang maghilom si Samira. Sabi niya, nakadiin ang panga. At kapag umalis siya, gigil na dagdag ni Farah. O kapag nakalimutan ni Samira kung sino talaga ang kanyang ina? Lumayo si Omar, ngunit naitanim na ni Farah ang isang lason sa kanyang isipan. Isang maliit, ngunit gumagapang na takot. Kinagabihan, pinanood niyang nakahilig si Samira sa kandungan ni Teresa, nakikinig habang marahang inaawitan. Ang tagpong dating nagdala ng kapayapaan ay nagdulot ngayon ng alinlangan. Paano kung tama si Farah? Paano kung ilusyon lamang ang katahimikan? 2 umaga ang lumipas, bago pa sumikat ang araw, nabasag ang lahat. Nagising si Omar sa pagmamadaling yabag na umalingaw-ngaw sa mga pasilyong bato ng mansyon. Bumangon siya, mabilis ang tibok ng puso. May nangyari. Isang katok sa pinto at pumasok si Idris, humihingal. Ginoo, may sitwasyon. Agad tumayo si Omar. Ano yon? Si Teresa. Nasa silid-aklatan siya. Natagpuan siya roon ng mga tauhan at may hawak siya. Dumaan ang lamig sa katawan ni Omar. Sumunod siya kay Idris sa madidilim na pasilyo. Tahimik ang mansyon, ang tanging liwanag ay mula sa malambot na gintong ilaw ng silid-aklatan. At doon, sa gitna ng silid, nakatayo si Teresa. Nakayapak, mag-isa.
Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang pilak na kahon na hindi nakita ni Omar ng maraming taon. Ang memory box ng kanyang asawa. Itinago ito, nakalock sa likod ng isang lihim na panel sa bookshelf. Hindi nagalaw, hindi nahawakan ng kahit sino. Hanggang ngayon. Paano mo natagpuan yan? Tanong ni Omar. Mababa ang tinig, halos isang ungol. Tumingala si Teresa kay Omar. Matatag ang kanyang tinig. Hindi ko ito ninakaw. Si Samira ang nagdala sa akin dito. Ano? Gulat na tanong niya. Kagabi, marahan niyang sabi. Hinaplos niya ang pader sa tabi ng istante. Bumulong siya, mama sa loob. Kaya sinundan ko. Siya ang nagdala sa akin dito. Kinuha ni Omar ang pilak na kahon mula sa kanyang mga kamay. Nanginginig ang paghinga. Dahan-dahan niya itong binuksan. Nasa loob ang mga lumang larawan, mga liham na sulat kamay ng kanyang asawa, at isang maliit na voice recorder na madalas niyang ilagay malapit sa kuna ni Samira noong sanggol pa ito. Lahat ay hindi nagalaw, buo pa. Ngunit wala ni isa ang nakapagpaliwanag kung paano natagpuan ni Teresa. Isang taong walang kaugnayan sa kanilang pamilya. Ang isang bagay na kahit ang kanyang mga tauhan ay hindi alam na naroroon. Gusto ko ng katotohanan, Teresa, sabi ni Omar, puno ng damdamin ng boses. Wala nang paligoy-ligoy, wala nang palaisipan. Sino ka ba talaga? Hindi natinag si Teresa. Payapa ang kanyang tinig. Lagi po akong nagsasabi ng totoo, sagot niya. Sinabi ko na, nakikinig ako sa mga bata. Iyon ang aking gawain. Ipinakita ni Samira kung saan pupunta. Sinundan ko lang. Ngunit si Omar, nilalamon ng emosyon at pagkalito, ay hindi pa rin matanggap. Hindi pa. Ipinatawag niya si Farah. Pagkalipas ng 10 minuto, dumating ito, nakabalabal pa at halos hindi maitago ang kasiyahan sa kanyang maingat na anyo. Pagpasok pa lang, mariin itong sinabi, kailangan na niyang umalis. Hindi tumutol si Teresa. Tumalikod siya patungo sa pinto, hindi mabasa ang ekspresyon. Walang luha, walang galit, katahimikan lang. Sa bungad, huminto siya at tumingin kay Omar. Kailangan niyang makaramdam ng ligtas. Mahina niyang wika. Hindi ng takot. Pagsisisihan mo ito. At umalis siya. 2 oras ang lumipas, nagising si Samira. Ang init na dahan-dahang bumabalik sa bahay nitong mga nakaraang linggo ay nawala. Hindi siya ngumiti, hindi siya humuni, hindi na siya lumabas patungo sa hardin gaya ng dati. Nang pumasok si Omar sa kanyang silid, tumingala ang bata sa kanya. Malinaw ang mga mata, naroroon, ngunit puno ng pagkawala. Bumulong siya ng isang salita. Ma? Umupo si Omar sa tabi niya. Marahang kinuha ang kanyang kamay upang aluin siya. Ngunit dahan-dahan siyang umatras. Si Samira, banayad ngunit malinaw. Kinagabihan, muling bumagsak ang katahimikan sa buong mansyon. Ngunit hindi ito kapayapaan. Mabigat ito, matalim, isang uri ng katahimikan na umuugong sa loob ng dalamhati. Sa susunod na 3 araw, nagsimulang bumalik si Samira sa dati. Tumigil siyang tumugon sa musika, ayaw niyang hawakan ng pagkain, at hindi na siya tumingin ng direkta sa kahit sino. At dumating ang sandali ng pagguho. Isa sa mga bagong therapist, isang mabait na babae mula sa Germany, ay nakaupo kasama niya. Sinusubukang kumonekta gamit ang mga flashcard. Ngunit bigla, isang matinis at malalim na sigaw ang pinakawalan ni Samira. Isang sigaw na yumanig sa buong bahay. Niyakap niya ang sarili, humahagulgol at nanginginig. Hindi maabot. Walang laruan, walang ilaw. Maging ang tinig ni Omar ay hindi makarating sa kanya. Gabing iyon, wasak, bumalik si Omar sa archive ng seguridad. Binuksan niya ang mga kuha noong mga araw na kasama nila si Teresa. Pinanood niya habang nakaupo si Teresa sa tabi ni Samira. Marahang ginagabayan siyang hawakan ng tubig, damhin ang mga tekstura, at tuklasin ang mga kulay. Nakita niya ang mismong sandali nang lumapit si Samira sa bookshelf ng aklatan at tinapik ang kahoy
ng 3 beses sa mismong lugar kung saan nakatago ang kompartimento. Hindi iyon aksidente. Alam ni Samira. At sa paanong paraan, alam din ni Teresa. Nanginginig ang mga kamay ni Omar habang dinampot ang kanyang telepono. Dinayal niya ang numero. 4 na ring bago may sumagot. Siya ito. Tama ka, mahina niyang wika. Pinalayas ko ang kaisa-isang taong tunay na nakakaintindi sa kanya. Pakiusap, bumalik ka. Tahimik sa kabilang linya. Pagkaraan, nagsalita si Teresa. Hindi siya isang proyekto, sabi niya. Hindi siya isang sirang bagay. Kailangan lang niya ng katapatan. Kung gayon, tulungan mo akong ibigay iyon sa kanya. Bulong ni Omar, basag ang tinig. Muling tumahimik. Pagkaraan, nasa gate na ako. Bago pa sumikat ang araw, nakatayo si Omar, nakayapak, sa grandiosong marble foyer ng kanyang tahanan. Suot lamang niya ang isang linen na kamiseta at pantalon. Gusot ang buhok. Hindi siya nakatulog, ngunit mas gising siya kaysa sa loob ng maraming taon. Tumunog ang gate. Pumasok si Teresa. Wala siyang sinabi. Hindi na niya kailangan. Ang kanyang presensya ay sapat na. Mula naman sa itaas ng hagdanan, lumitaw si Samira. Naliligo sa ginintuang liwanag ng umaga. Yakap-yakap niya ang scarf na may burda ng mga sunflower na parabang isang tali ng buhay. Dahan-dahan, tumuon ang kanyang mga mata kay Teresa at si Teresa ay tumingin pabalik. Bumaba si Samira ng hagdan, isa-isang hakbang, nakayapak, gaya ng kanyang ama. Samira, mahinang bulong ni Omar, ngunit hindi siya lumingon sa kanya. Dumiretso siya kay Teresa at tumigil. Natahimik ang buong silid. Pagkaraan, iniunat ni Samira ang kanyang kamay at hinaplos ang mukha ni Teresa. Maliit ang kanyang palad, bahagyang nanginginig, ngunit sinadya, banayad at puno ng kahulugan. At mula sa kaibuturan ng kanyang tinig, lumabas ang isang salitang hindi pa naririnig mula noong siya'y sanggol pa. Ligtas. Bumagsak ang salita sa katahimikan, tulad ng bato sa tubig, lumilikha ng mga alon na tumagos sa kaluluwa ni Omar. Sumidhi ang luha sa kanyang mga mata. Mabilis siyang tumalikod, sinusubukang itago, ngunit huli na. Nakita na ni Teresa, si Omar Alkibir ay isang lalaking hindi umiiyak. Minsan nang umiyak si Omar, noong pumanaw ang kanyang asawa, ngunit ginawa niya yon ng mag-isa, sa likod ng saradong pinto. Yakap ang isang bote ng arak habang mahigpit na nakatakip ang mga kurtina. Walang nakakita sa kanyang mga luha, kailanman, hindi sa harap ng ibang tao. Ngunit ngayon, may nabasag sa kanyang kalooban. Bumagsak si Omar sa kanyang mga tuhod, niyakap ang kanyang anak, at idinikit ang kanyang noo sa noo nito. Patawad, bulong niya, paulit-ulit. Patawad, Samira. Lumuhod si Teresa sa tabi nila, marahang ipinatong ang kamay sa likod ni Samira. Simula ngayon, pasulong na tayo, banayad niyang wika. Wala nang paglingon sa nakaraan. Kinabukasan, tinipon ni Omar ang lahat ng tauhan sa maluwang na bulwagan. Nakatayo siya malapit sa mataas na marmol na fireplace. Si Teresa ay nasa kanyang tabi at si Samira ay tahimik na nakaupo sa kandungan nito. Nasa gilid si Farah, hindi mabasa ang ekspresyon sa mukha. May utang akong paumanhin sa inyo, panimula ni Omar. Matatag ngunit mabigat ang tinig. Hinayaan kong palitan ng takot ang tiwala. Pinagdudahan ko ang taong nagdala ng kapayapaan sa tahanang ito, hindi panganib. Lumingon siya kay Teresa. Mula sa araw na ito, si Teresa ay hindi lamang tagapag-alaga ni Samira. Bahagi na siya ng pamilyang ito. Tahimik ang lahat. Pagkaraan, isang mahinang palakpak mula sa isa sa mga batang kasambahay. Sumunod si Idris. Pagkatapos, ang iba pa. Hindi nagtagal. Napuno ang bulwagan ng palakpakan. Kahit si Farah ay pumalakpak, bagamat mabagal, at nanatili pa rin ang kanyang pagmamalaki sa mga mata. Huling bahagi. Kinagabihan,
Magkasamang nakaupo sina Omar at Teresa sa hardin habang naglalaro si Samira malapit. Maingat na inaayos ang mga makukulay na bato sa isang maliit na mangkok. "Bakit ka bumalik?" tanong ni Omar. Pinagmamasdan siya. Ngumiti si Teresa, payapa at mabait. "Hindi naman talaga ako umalis," sagot niya. "Naghintay lang ako na buksan mo ang pinto." Matiyagang pinagmasdan siya ni Omar. Ang babaeng ito na walang titulo, walang magarang resume, walang opisyal na kredensyal at gayunman, nagawa niya ang hindi kayang gawin ng mga pangkat ng propesyonal. "Minsan mong sinabi na may nawala kang anak," marahang sabi ni Omar. Tumango si Teresa. Ang pangalan niya ay Abena. 9 gulang siya. Dinapuan siya ng matinding lagnat bago pa man nakatulong ang klinika. Hindi ko siya nailigtas. Malambot ang kanyang mga mata, ngunit matatag. Ngunit nakikita ko siya sa bawat batang naghihintay na marinig. Hindi sumagot si Omar. Tumingin lamang siya muli sa kanyang anak, na ngayon ay mahinang humuhuni habang dahan-dahang isinasalansan ang mga bato sa ilalim ng papalubog na araw. Hindi lang yon paggaling, isa iyong mas malalim, isang tahimik na muling pagsilang. Gabing iyon, may nangyaring hindi na naganap ng higit 2 taon. Pumasok si Samira sa silid ni Omar. Marahang hinila ang kanyang manggas at iniunat ang mga braso. Walang salita. Agad siyang binuhat ni Omar at niyakap ng mahigpit. Kumakabog ang kanyang puso. Dahan-dahan niya itong inihiga sa kama. Habang ginagawa iyon, lumitaw si Teresa sa bungad ng pinto. Hindi pa ito ang katapusan, banayad niyang sabi. Magkakaroon pa rin siya ng mahihirap na araw. Tumango si Omar, namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit ngayon, patuloy ni Teresa, alam niyang hindi na siya nag-iisa. Hinalikan ni Omar ang noo ni Samira. Pagkatapos, tumingin siya kay Teresa, mababa ang tinig, ngunit puno ng katotohanan. "Salamat sa pagliligtas sa aming dalawa." Ngumiti si Teresa. "Ikaw ang nagligtas sa iyong sarili," sagot niya. "Kailangan mo lang alalahanin kung ano ang tunay na pakiramdam ng pag-ibig." At sa unang pagkakataon sa maraming taon, pumasok si Omar sa kanyang silid-aklatan at pinatay ang mga kamera. Dahil hindi na niya kailangang bantayan ang tiwala. Habang umuunlad, natuto na siyang madama ito. Lumipas ang mga linggo at naging buwan. Ang katahimikang minsang umuusig sa bahay ay naglaho. Napalitan ng tawa ni Samira. Minsan banayad, minsan may pagkaputol, ngunit laging totoo. Mabagal siyang nagsalita, gamit ang maiikling salita, at kung minsan ay mga mata lamang. Ngunit hindi na naghihintay si Omar ng perpektong pananalita. Ang kailangan lamang niya ay ang kanyang presensya. Nanatili si Teresa, hindi bilang yaya, hindi bilang empleyado, kundi bilang pamilya. Isang gabi, natagpuan ni Omar ang isang lumang security camera na nakatago sa likod ng isang istante. Hinawakan niya ito sandali. Pagkatapos ay inilapag. Sakto para makita si Samira, nakayapak sa hardin, habang hinahabol ang mga paru-paro. Lumingon siya, ngumiti ng buong giliw at bumulong. "Baba." Ang sandaling iyon ay hindi nakunan ng kamera, ngunit naitala ito sa kanyang puso habang buhay.